What's up guys? Roll Trader here. So quick market update lang tayo muna mga tol, no? Okay, so medyo maliliit lang yung galawan ngayon. Kasi intraday basis lang tayo ngayon sa market. Kasi wala tayong makitang entry ngayon dito na pangmalakihan move. Kasi nga, trending yung market, no? So, makita nyo dito, Brad, no? From Saturday, and dito ng cycle, oh. May cycle dito, so nag-end siya dito. So, puro continuation play lang, no? Okay, so nagkaroon tayo ng dump to 75k, and then nagkaroon tayo ng inside. Pagkayari ng inside is continuation play, no? So, meron tayong sell dito, sell, then sell dito, no? So, puro continuation play lang yan, di ba? Naalala niyo, sabi ko sa inyo, na once na magkaroon tayo ng change dun sa momentum pataas, tapos pabagsak na, magkakaroon tayo ng continuation, which is yung nangyayari, no? So, puro sell na lang yan. Pero, hindi ko siya mapasukan ngayon kasi intraday. Di ba sabi ko sa inyo, hindi muna ako mag-intraday kasi nga masyadong maliit yung galawan, masyadong stressful bantayan. So, naka-intraweek ako, so wala pa ako entry, no? So, wala pa ako entry. And continuation play lang to. No, pero kung gusto niyo talaga siya i-trade, madali lang siya i-trade. Kaso babantayan niyo lang siya, 'di ba? So hindi siya tulad ng mga intra-week, intra-month monthly trade natin na talagang malaki yung move, no? So paano siya bantayan? So bigyan ko yung example sa Bitcoin. For example, ito yung intraday basis mo. So dahil meron tayong closing below dito, so continuation play lang lagi, 'di ba? So stop loss mo probably dito, yung high nitong yung session na to, then continuation play. Dito naman kung makikita mo meron tayong inside, which is sign of breakout. So pwede mo siyang gawan ng box or ng triangle. Pero usually triangle kasi ginagamit natin diyan, sign of breakout. Ayan, oh. 'Di ba? Triangle, then pagka-breakout, then possible continuation play. So madali lang siya, madali lang din naman siya sa intraday, pero kasi babantayan mo. Ngayon, kung meron kang ginagawa, hindi siya worth it bantayan, 'di ba? For example, dito continuation play lang din. Meron ka ditong breakout dito. Then probably pag nag-chop na pababa, binigyan ko ulit ng pangalawang breakout, which is yung blue. Yan. Nakita niyo, nag-breakout na siya. Yung blue na yan kasi yung magsasabi sa iyo kung magbe-breakout na siya, no? Yan yung blue na yan. Kasi change reversal candle, no? So kaya yan merong blue, no? So yan yung magsasabi sa iyo na possible magkaroon na ng continuation. For example, dito galing ka sa low. So posible magkaroon ka ng retracement. Ayan, nag-breakout, ano nangyari? Umangat yung price, no? So ganoon lang siya. Okay, sell, di ba? Nakalagay sell. Kaso, na-hit mo ni target mo na low, so magre-retrace siya. Dito ka ngayon mag-sell sa taas. Di ba sabi, sell high, buy low. No? So, ganun lang siya kasimple. Dito din, ganun lang din siya kasimple. Triangle. Okay. Dito. Yan. Ayan, oh. Tapos, nung nag-coil down na, nagkaroon na tayo ng continuation pababa. No? Yung entry natin is yung 3 days. Saan ba yan? Ito yung high nun eh. Ito yung naging entry natin ng short sa 3 days last week. Ito. From here, pabagsak na yan. 74k, di ba ang sabi ko sa inyo? 69 na, oh. 70k na pala. 74k ang sabi ko sa inyo, di ba? Mas lower pa, di ba? Kasi nga, magkakaroon na yan ng expansion pababa. So, continuation ng lahat yan puro pababa. Ngayon, magcha-chop yan. Maniwala kayo sa akin. Magcha-chop yan. Tsaka tayo ngayon makaka-entry. Kasi kung entry ka ngayon is extended na pagka entry ka ngayon, wala ka ng target sa baba. Kasi sobrang bagsak na yan. So, hintayin natin mag-range. Doon tayo papasok ulit ng malaki-laki. No? For now, is intraday basis lang. Forex ka po man na. Ako, Forex ako eh. Napakaganda ng week ngayon sa Forex. Sobrang ganda. AUD pairs, ano ba malalakas ngayon? Ayan. AUD, NZD pairs, yan. Yun yung malalakas, no? Okay. Ayun o, sell. Boosh.
From here, may breakout na dito. Ayan, no? Diba? Sign ng breakout kasi yung blue na yan. Okay? So, huwag kayong mag-alala, Brad. I-release ko yan. Siyempre, may hindi yan free. Siyempre, pinaghihirapan ko yan eh. Kaso, kinatry ko pa siyang ayusin pa. Ayoko siyang i-release ng dahil lang sa pera, no? So, gusto ko siyang halos walang talo. At least 80%. Yun lang yung gusto kong mangyari. Kasi, ito ipapakita ko sa inyo, Brad, saan ako nagkakamali. No? Kasi, pakita ko sa inyo yung issue nag-iisa lang nito, no? Kasi, halimbawa, yung price is paangat. Wala kasing magsisignal ng sell dito. Kasi, pag nag-signal siya ng sell dito, tapos biglang bumagsak, hulalysis yun. Kasi, walang rules dyan. Bigla magsisell dito. Kung consistent to sa time frame, for example, ito, again, hindi pala time frame, frequency. Uulitin ko ako, yung time frame walang kwenta yan. Yung time frame na yan para lang makita mo ng malinaw yung chart. Yung frequency yung mahalaga. For example, ano yung range? For example, yung range natin na to, yung intraday natin na range. So, for example, nakita mo, di ba, sell. Ibig sabihin, di ba, continuation. Yan yung tawag dyan, continuation. Ngayon, yung reversal kasi yung mahirap. For example, paangat, di ba? Paangat. So, buy. Ngayon, kung consistent siya kung uniform siya dito sa mismong signals na to, walang signal na magsasabi ng sell dito ng advance. Kasi walang rules eh. Halimbawa dito, pagka naglagay ka dito ng sell sa high, so mangyayari niya, kada sell dito sa high, merong sell dito. So, may invalid. So, hindi mo pwedeng gawin yun. So, dapat tama ko at consistent. Ngayon, yung reversal yung mahirap. Halimbawa dito, kasi bago mo malaman na merong reversal is magkakaroon ka muna ng dalawang mali. Tsaka palang mananalo to ng sell. Ngayon, hindi ko afford matalo ng dalawang buy para lang makuha tong tatlong sell. No, hindi ko siya afford na ano yun. Profitable pa rin, pero around 60, 40, 50% lang. I mean, ayoko yung talo na yun. Hindi ko gusto. Pakita ko sa inyo. For example dito, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 wins, right? Ngayon, before yan, yung meron signal na buy. Okay, for example, ito kasi tama to eh. Kasi buy, umangat, di ba? Na-target niya yung high. So, correct. Ito yung lagi kong sinasabi, Brad, no? 1, 2. Laging merong dalawang mali. Kasi ganito nga yan. Di ba? Paangat. Ngayon, may rules kasi yan para masabi mong buy. Ngayon, meron siya ngayong rules na pag magsisell to, may rules. Ngayon, dito, walang nagsasabi ng sell ng dyan. Kumbaga, advance. Walang ganun kasi hulalysis yun. Pwede mo siyang gawin is ibang time frame. For example, bakit? Nakita mo dito, meron tayong sell dito eh. So, tama tayo, pero sa daily is hindi siya tama. Yung dalawa. Pero meron tayong sell dito. Kasi nga, iba yung time frame. Ang usapan is, kung consistent ka ba sa time frame or sa frequency. Ulitin ko, yung time frame walang kwenta. Ang malaga is what range. Ngayon, for example, yung intraday natin. 6, meron talong dalawa. Yung dalawa na yun yung kailangan kong masolve. Hanggang ngayon, hindi ko siya masolve. No? Kasi nga, mawawalan ng consistency rule. Napakahalaga kasi nun. No? So, laging dalawa. Pero, tama siya kapag ibang time frame ka na. So, eto meron. Ngayon, ang gusto ko lang magawa is kapag nag-sell siya dito, dapat start na ng selling. Kasi medyo off din yun. Kasi pagka ginawa ko yun, magsasell siya dito. Then sell dito. Then sell dito. Well, pwede rin naman. Kaso pag kukombinein ko yun, mawawala yung consistency rule. Napakahirap ng Brad. Kasi, paano i-compute yun kung magkaiba yung tinitingnan na variables, no? So, yun yung medyo tricky talaga eh. Pero lagi yan, mataas ang win rate, pero lagi may talong dalawa. No? For example, 8 na trades, 2 talo, merong 6 na panalo, no? Okay? Bibigyan ko kayo ng example. Tingnan mo dito. Alright, sige, dito. Okay, ito, magandang example.
Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 wins. 6 wins, 6 wins. Okay, dito merong sell. Ay, sorry. 6 wins. Ngayon dito nag-signal siya ng buy. So, 1 loss. Nag-signal ulit siya ng buy. 1 loss. Nag-signal siya ng sell, 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 sell. Ilan? Puro panalo na yan. Timo. Then, sell. Sell. Talo din siya dito kasi bumagsak rin siya. Ganun yan. Diba? So, sell. Ayan, no? Diba? So, 7. So, 6 wins. 2 losses. 7 wins. 2 losses. Negative 2. Then, 1, 2. Dito, may change ulit. So, buy. So, sell. So, talo dito. Then, talo dito. Dito. Ito kasi, magiging negative 4. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 6. So, nakikita nyo, meron laging dalawa eh. Yung dalawa na yun. Dito kasi, paano ba to? Kung sell dito. Chop, kasi to weekend. Pwede tayong maglagay ng filter na no trade ng weekend eh. No? So, pag yun, mabawasan na to. Mawawala na to. So, dalawa na lang talaga magiging talo dito. No? So, yun nakikita nyo yun. Meron laging dalawang talo. Yun yung reversal. So, yung bago magkaroon ng continuation, kasi yung continuation, malinis na panalo eh. Yung reversal, yun yung laging talo, no? So, yung dalawa lang na yun palagi. Yun yung pinagsisikapan natin ngayon, Brad. So, pag nabuo ko yun, pwede natin to i-release. Pwede siyang gawin nating robot or pwedeng kahit yung signals lang. No? Pero for now kasi talaga, Brad, tinatry ko siyang maging flawless. Wala talagang talo halos, no? Kung meron man talo, napaka-rare. So, yun. No, balik tayo, Brad. Balik tayo sa analysis natin. Okay, pag tingnan mo kasi siya, Brad, sa okay, tingnan natin to sa, tanggalin natin yung logic. Pag tiningnan mo siya, Brad, sa 3 days, tama lahat yan. Tama lahat yan, okay? Magkakaroon lang ng problema pag sa daily, kasi lagi may dalawang talo. Ngayon, meron din dalawang talo tong 3 days, sa weekly. For example, dito, ayan, Diba, dito, talo. Tapos, panalo. Ayan, di ba? Laging mayroong dalawang talo yan. Ayan, for example, dito. Ito, panalo. Wait lang, ito. Talo. Wait. Lagi may dalawang Ay, hindi. Panalo pala to kasi ito yung long mo eh. So, panalo to. Panalo din pala to kasi dito ka magagaling eh. So, panalo. Dito, talo. Ayun 1, 2. Negative 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Laging meron dalawang talo, Brad. Yun lang yung talagang problema ko. Pag yun, naayos ko, Brad, wala na tong magiging talo niyan, Brad. Kasi yun yung reversal eh. Sa reversal kasi, doon talaga nagkakaroon ng problema. Ayos puro panalo yan, Panalo. Tapos ito, panalo. Tapos ito, panalo din to eh. Kaso, from here, na-target niya yung Ito, panalo din eh. Ito, talo. Ito, panalo. Ito, panalo. Ito, panalo. Ito, panalo din kasi galing ka dito sa buy 3 days eh. Ayun kita mo, meron lang laging dalawang talo, Brad, no? So, yun yung reason kung bakit medyo, Brad, hindi ganun ka-active. Pero, ginagawa ko kasi yun. So, tinatry ko siya. Tapos, may trabaho ko, Brad, So, hindi ko siya 100% matutukan. Pero, nakita mo kung gano'n siya kalinis. No? So, yun yung tinatry natin na yusin, Brad. Doon na document ko dito para mag-look back ako dito pag naayos na natin, di ba? So, tingnan natin yung mga frustration natin habang ginagawa natin to, no? So, lahat tayo makikinabang dito, Brad. Siyempre, lalo na ako, no? So, baka sabihin nyo kasi, binobola ko kayo eh, no? Hindi. Pagka nabuo ko to, ako'y unang makikinabang, pangalawa lang kayo, no? Baka sabihin nyo, binobola ko kayo eh, no? Yun. Pero hindi kasi ako satisfied na may talong dalawa.
No, kasi sabihin natin dalawa yung talo. Magugulo yung account mo doon, no? Kasi imposibleng walang paraan. Laging merong paraan. Imposibleng wala. Kailangan ko lang malaman kung paano ko siya gagawin, no? So, magiging gagawin ko yan is filtering, no? Try ko that. Malalaman ko, Brad, no? Bigyan nyo pa ako ng konting buwan. Ilang buwan pa, no? But, sobrang ganda, Brad. So, Ethereum, same lang naman kay Ethereum. Ayun, no? Sell. Lagi may dalawang talo. And then, the continuation play. Parehas lang yan ang ginawa, no? So, tingnan natin kay Ethereum, paano yung mga setup niya, no? So, sa lower time frame. For example, dito, setup niya is, double breakout. Nakakita nyo, may signal, tapos meron ka pang color coding. Yun na lang yung kailangan mong gawin dyan, Brad. Puro breakout na lang yan. Yan, no? Di ba, mahilig ka sa ganyan. Pero kung saan-saan mo nilalagay, eto, Brad, may kulay ka ng susundan. So, tapos meron ka na ring signal. So, hindi ka nakalong dyan. Kasi sigurado ko maglolong ka dyan, eh. No? So, yun. Ganun gagawin natin, Brad, no? Yan. For example, dito, yan, no? May breakout dito. So, ngayon, malalaman natin kung breakout siya pababa. Pero nakikita niyo breakout siya pababa, no? So, posible, tumulo siya dito. Right? Dito, ayun, no? Same lang din to, eh. For example, dito, may breakout siya dito. Saan nag-breakout? Ayan, no? Tapos, retracement. Lagay ka dito ng support resistance. Sabihin natin dito. Ayan, no? Boosh. Yun, di ba? Napakadali na lang. Kasi, sa intraday to, madali na sa intraday. Ito, for example, dito, sell. Pero dito kasi nakita mo na continuation play siya. So, wala siyang breakout play. So, Fibonacci mo lang yan. Ayan, no? 75%. Diba? Ganun lang siya kasimple, Brad. Na hindi mo na kailangan mag-isip. Meron ka ng signal, sell. Okay, anong gagawin ko? Ano yung last na range niya? Range niya is continuation. So, kung mag-continuation play ka lang, hindi ka maghihintay ng breakout. Hindi ka maghihintay ng triangle. Kasi continuation play ka eh. Dito, bakit hindi continuation play? Continuation ba? Hindi. Kasi ang tawag dito is failed breakout. Halimbawa, ito, di ba? Nag-break, then nag-fail. So, ibig sabihin, magre-range. Ibig sabihin, mag-chop muna bago magkaroon ng continuation. Hintayin mo yung breakout. No? So, hintayin mo yung blue. Ayan, no? Di ba? For example, dito, sell. Okay, nakita mo, hindi siya continuation. Bakit? Kasi blue. So, ngayon, dito mo hintayin yung breakout. Ayan, no? Saan ba nangyari yung hindi pala. Pagka pala stiff na ganyan is pag ganito yung triangle. Ang tawag dito, ang tawag sa ganyan, di ba may iba't ibang klase ng triangle. Yung isosceles, yung mga ganon. So, ganyan yung triangle kapag ka stiff yung taas, no? So, ganyan. Di ba? So, eto, yung trigger mo. Eto, continuation na yan. So, continuation, use Fibonacci. Ayan, no? Hindi ka na ngayon mahuhula kung saan ka magte-trade. Ngayon, hindi ko lang afford kasi i-trade yung ganyan kasi nga, naliliitan ako. So, sabi ko, doon na lang ako sa, for example, yung ginawa natin last time, kay Bitcoin, saan ba ako nakapag-trade doon tsaka kay Ethereum? Di ba? Doon sa 3 days na pataas kasi ito yung high nun eh. Di ba? Ito yung high, ito yung low nun. Yung sweep nun, yun yung magiging trade. Okay? So, makita mo dito. Ayan, no? Dito yun, ayan, no? Sell, ayan, no? Sell. Dito yun, di ba? So, dito siya kahaba. So, kung nakapag-trade ka dito, lagay ka ng stop loss dyan. Sabihin natin ganyan. Gaano yan kahaba? Di ba 74K target natin? Di ba? So, hindi mo siya kailangang bantayan araw-araw, pero pwede. Pero pwede, bro. No, pwede, bro. Walang imposible. Ngayon, sabi ko, maganda yon kung i-robot ko na lang para kusa siyang trade araw-araw. Pero kung ako babantayan ko siya araw-araw, hindi na. Kasi masyado siyang time consuming, kasi titingnan mo every 4 hours kung breakout na ba siya. Paano kung tulog ako? 'Di ba? Paano kung kumakain ako o paano kung umalis ako ng bahay? Paano kung nagpapakulot pala ako noon? 'Di ba? So hindi mo siya mapapansin, no?
So, yun yung tinatry natin ayusin, no? But, basically, yun lang na may ginagawa ni Bitcoin, puro continuation play lang. Kasi nga, continuation na, no? Pero, wala na akong makitang entry pa sa ngayon. Kasi pag tinignan mo yan sa lower time frame is, nagko-continue lang siya pababa. So, hindi na muna ako papasok ko dyan. Kasi maliitan lahat yan. Oh, maliitan lang yan, mga yan. Pero kung gusto mo ng mga okay na ganyan, okay lang naman na intraday, no? So, wala na. Same lang yan, no? Okay, no? Sell, 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 sell. XRP, sell, 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 sell. Okay, paano siya i-trade? Tingnan mo lang sa lower time frame. Mga breakout, ayan, no? Breakout. For example, ito. Yan. 'Di ba? Yan yung magiging ano mo diyan eh, triangle mo diyan eh. Ayan, no? Yan, 'di ba? Dito medyo tricky lang siya kasi nga pangit ng ano eh, ng setup eh. Pwede siguro ganyan yung mangyayari diyan, no? 'Di ba? Meron kang basis. Pagka breakout na to, ganito pala, sorry. So mangyayari niyan breakout na tong triangle na dito. Ayan, no? Ayan. 'Di ba? Kasi nga sell eh. 'Di ba? Alam mo naman mag-buy ka diyan. So halimbawa dito, baka akalain mo buy ano ka diyan, breakout pataas. Eh meron kang sell signal. O wala ka na ngayong entry ng buy. Ngayon, pag nakita mo nag-break na dito ng trend line na to, ano gagawin mo? Sell, 'di ba? Malinis. For example dito, continuation dahil nasa taas ka, is-selling ka lang. So ano gagawin mo? Hintayin mo magkaroon ng blue kaso wala. So hintayin mo yung continuation. Kailan merong continuation? Dito. Ayun, break dito. Oh. Trial mo lang dito. Lagay ka ng Fibonacci. Ayun, 75%. No, hindi kung saan mo siya sinisipat. Meron siyang dahilan. Meron siyang levels. Hindi mo yung sinisipat mo kung saan yung mga Fibonacci mo, di ba? So, yun yung kinaganda nito. For example dito, sell, pero nasa low ka. So, hindi ka makakapag-sell dyan. Pwede dito. Pero Asia lang yan. Pero kailan talaga ang sell mo dito? Sa New York. 1, 2, 3, 4. Dito. Ayun, sweep ng high. Kailan ba nagiging selling ang isang price? Kapag sinweep yung high. O, nasan yung high? Ito. Sinweep? Yes. Nagkaroon ng breakdown? Yes. O, pasok. Diba? So, ganun lang siya kasimple, Brad. Ganun lang siya kasimple sa intraday. Okay? So, ito, madali ito. Nakita mo, na sell. Meron ka ngayon, ayan, triangle. Kasi ito yung pinakamadali sa lahat eh. Ayan, diba? Hindi, baka kasi isipin mo, signal lang yan eh. Ang hirap niyan i-trade. Hindi, Brad. May color coding ka rin. No? So, soon bro, i-release natin to. Pero aayusin ko muna ng mas maganda, yung madali. Lalagyan ko rin dito ng instruction. For example, nakita mo to, look for breakout or blue session. 'Di ba? Hindi mo siya makakalimutan kasi alam ko medyo bobo ka eh. Baka andyan na yung signal, naghahanap ka pa ng pataas. Ayusin natin, no? Ako rin kasi medyo bobo ko rin, bro. Mainam na may nagbibigay sa akin ng instruction, di ba? Hindi ano yun, no? Hindi negative yun, no? Hindi negative na madali tayong makalimot. Kasi hindi lang naman yan ang buhay natin eh. So talagang makakalimot tayo. So kailangan meron nagre-remind sa atin, which is kaya nga merong ganito eh, no? Soon, bro, soon. Bigyan niyo lang ako ng siguro ng 1 to 2 months. Sigurado ako 100% buo ko na to, no? So yun lang muna, maraming salamat. Hindi ako nawala, Brad. Nagtatrabaho ko tsaka ito, no? So relax lang, no? Hindi ako nawawala. No? So active tayo. Tinatry ko lang to ayusin ASAP para meron kayong next time meron kayong interaction sa akin. Kasi ngayon, puro ako lang. Ngayon, gusto ko meron tayong interaction na, okay, nakuha ko yung signal na to dahil dyan. Next time, meron tayo ngayong magandang samahan, no? Ngayon kasi puro ako eh, 'di ba? So puro bida lang ako. So hindi maganda 'yan, no? So yun lang muna, maraming salamat kapatid. Sa susunod ulit.